Kami, Good morning. Good Ayan. morning. Say Good sorry muna, morning. Chacha. Pasensya na po. Sorry. Napahabang ugnayan with Senator Ping. Pasensya po, Yeah, it's Congresswoman. okay. It's Kumusta po okay. kayo? I was listening. Oo. Mabuti naman, we are very much focused para sa preparation ng public prosecutors dito sa forthcoming impeachment trial. Oo. Kanina yun din po ang binabanggit sa amin ni Senator Ping. July 6, tentative pa pero posibleng yun na po talaga. Ang sabi po sa mga balita, nag-aaral na daw po kayo ng husto ng mga kapwa nyo po 11 prosecutors dito po sa gaganapin na pagsisimula po ng trial ni VP Sara Duterte. Ma'am, medyo sa akin lang po ito at baka pananaw din ng iba. Sa nakita po natin na Senate leadership change, ang sinasabi ng ilan, baka daw may hatol na from the number of majority senators and the minority senators na meron tayo ngayon. Hindi po ba baka mawala o mauwi sa wala itong matindihang pag-aaral ng mga prosecutors natin? Kung ngayon pa lang, parang kita na natin kung paano magiging botohan dito sa impeachment na ito. Ako, DJ, I wish to express my highest regard and respect sa ating mga senator judges, no? I believe na titingnan nila yung ebidensya, papakinggan nila yung witnesses, and regardless of their political affiliation, I am very much positive na ang mananaig sa kanila ay kung ano ang nararapat para sa ating bansa, no? We have to understand that all of us here are exercising constitutional duty. Kami as members of House, kami yung taga-usig, kami yung prosecutors. And this obligation springs from the Constitution. Pagdating sa impeachment trial, the senator judges, sila ang hahatol, sila ang titingin ng ebidensya, sila ang huhusga. And that is likewise a constitutional duty. In other words, kaming lahat ay may obligasyon sa taong bayan sa ilalim ng saligang batas na magkaroon ng tamang paghatol at desisyon dito sa impeachment case laban sa Vice Presidente. So from my end, DJ Chacha, regardless of political affiliation, ako'y nananalig na ang mananaig dito ay kung ano ang nararapat para sa ating bansa. After all, the impeachment is intended to test the fitness of the impeachable public official. Ang tanong lang dito, nararapat pa ba na ipagpatuloy ng Vice Presidente ang kanyang pagiging pangalawang Pangulo ng ating bansa sa harap ng maraming allegations laban sa kanya? Nararapat ba na siya'y tanggalin sa kanyang opisina? Nararapat ba na patawan siya ng perpetual disqualification para hindi na siya makatakbo o makahawak ng anumang posisyon dito sa ating gobyerno, no? So, regardless of all the political noise, ako nananalig, konstitusyon ang mananaig. At yun din po ang dasal ng mga nakikinig po ngayon tungkol po dito sa isyong ito. Pero ma'am, on a scale of 1 to 10, gaano kahanda kayo po at yung ating mga kapwa prosecutors na hahawak po nitong impeachment case dito sa mangyayaring trial na magsisimula po on July 6? Well, I would say that we are already at 9 out of 10, no? What we need only are little polishing on some evidence and some documents that we will be presenting. Kasi if you will remember, DJ, almost similar grounds to from the 19th Congress. And during the first impeachment, nag-aral na rin kami. As a matter of fact, yung mga prosecutors na assigned in the respective articles during the first impeachment, siya rin yung kinonsider namin for the second impeachment dito, no? So, in terms of familiarity, in terms of convenience and comfort, I am very much convinced we have achieved that already. So you're asking me in the scale of 1 to 10, for example, how prepared are we? We are at 9 out of 10 in the scale of our Wow. preparation already. Wow, wala pang July 6 nasa Mayo pa lang tayo, 9 out of 10 na po kayo. Oo. Yes, pero, yes. We have list of evidence. Medyo nire-review lang namin lahat. Eto ba, tutuloy natin? Eto ba, tatanggalin na? Because we Opo. want to, as much as possible, limit na lang kung ano yung talagang kailangan, no? Nandudo na lang kami. And even with respect to the witnesses, we're trying to identify kung sino talaga yung kailangan. Opo. Kung napakaraming corroborative witnesses, baka pwede bawasan na. Opo. That's what we do right now.
Opo, ma'am, matanong ko lang po, no, wala hong question doon po sa sinasabing competence ng ating mga prosecutors dyan sa House. Magtanong lang po ako, bakit hindi nasama si Dean Rufus Rodriguez? Well, this is done by way of election. Even Mm. myself, I did not volunteer, Mhm. and the rest of the 10 prosecutors did not volunteer as to why he Okay. was considered. I really do not know, and I really cannot comment to that, no? Opo, Meron opo. lang akong gusto kay Paunawa, Manong Ted, no? Mm. Bagaman itong 11 prosecutors na to are all members of the bar, Mm. lawyers kami lahat, Oo. of course napatigil because we embark in public service, no? Mm. Since naging member ng House kami, yung iba nag-embark sa ibang government position, Mm. napatigil talaga sa practice. So what we're doing right now, we're doing this mock trial to get us a feel again. Opo. In other words, to be back again on how is it to be in a court proceedings, no? We will be doing the direct examination and the Mm. cross-examination. Of course, there will be objections. At yun ang pinipilit naming mahasa ngayon. Mm. Bumalik kami dun sa dati naming ginagawa bago pa kami naging mga government officials. Mm. The same thing that we do during the time that we were practicing lawyers. Opo. Kaya lang po ako nagtanong noon kasi nga yung brilliant legal mind, no, ni Dean Rufus, kasi doon sa Justice Committee hearing, atin naman po nasaksihan, ano, yun din po niyang galing niya sa batas na baka makatulong sa inyo kung mamarapatin din po niya. Yun lang po ang ating pong pinanggagalingan. Definitely, Manong Ted, even myself, ako'y labis ang paghanga at pagrespeto kay Dean Rufus Rodriguez. He is one of my idols dito sa House of Representatives. And of course, I would be very much interested to have him also in the prosecution panel. I think consider din yan, no? Yung willingness at readiness ng House member to join. Kasi dito, Manong Ted, kapag prosecutor ka, may stand ka na eh. Your stand is to go for the conviction of the respondent because you are standing as a prosecutor. Ikaw ang taga-usig. So I don't know if the Honorable Rufus Rodriguez has the similar stand upon seeing all the evidence in the Justice Committee. That is one thing that we must consider. Iba kasi yun sa Justice Committee eh. We are investigators, no? Wala pa kaming stand doon. Opo. Pero since we voted for the probable cause, and now that we have transmitted already the articles of impeachment to the Senate, officially our stand is for the conviction of the Vice President. Opo. Ma'am, yung pong 4 na articles of impeachment, ano po, kaninyo, pinaghahandaan na po ninyo ito, lahat po, ebidensya and yung mga testigo. Sa 4 na ito, ma'am, ano ang pinakamahirap na artikulo dito? Well, our submission, Manong Ted, malakas sila lahat, no? Siguro, mahirap in the sense na maraming dokumento, documentary, voluminous, I would say, confidential fund, bribery, and unexplained wealth. Lahat madaming papel. Lahat madaming dokumento. But in terms of strength of the article, lahat silang 4 ay malalakas. And that is why our consideration, unahin kung alin yung madaling ipresenta, madaling patunayan, madaling establish. And right now, really, we're considering threat, no? Na mas madaling establish. Although this is not yet final, kasi pinag-uusapan pa rin ito ng 11 prosecutors. Opo. Kasi ma'am, meron din nga, ngayon pa lang po, no, ay nag-aaral na rin ng mga abogado at sinusuri yung mga kasaysayan po ng nagdaang impeachment at hindi maitatanggi, malaking bagay yung pananaw, damdamin at kaisipan ng mga Pilipino manonood sa trial, no? Kasi yung impluwensya doon sa senator judge, malaking bagay din po 'yon. Yung pong yung kaalaman ng Pilipino sa panonood sa mga ebidensya. Meron po kasi ng mga kaisipan din na bagamat sa Article 1 ang pinag-uusapan natin ay ito pong confidential fund. Ito mga COA, mga COA documents ito at saka yung mga naging hearing po ninyo. Yung po sa Article 4, kumbaga sabi nga ng mga abogado, res ipsa loquitur, andyan na po iyang video na yan, madali pong patunayan yan. Yung bribery, ito yung mga sobrang ibinibigay doon sa mga deputy officials. Ang pinaka daw po dito, critical, ay yung pong sinasabi na unexplained wealth. Meron kayong na ipinaharap sa AMLAC pero
ito lang po yung record ng transactions. Sa bottom line dito, Correct. sinasabi, dito po talaga importante kung makakakuha kayo ng actual na bank statement present ng Vice Presidente. Kasi doon mo na mismo malalaman, mag-withdraw man sila ngayon, may record na yan. Kung sasabihin natin na meron silang unexplained wealth, ano ba ang nasa bank accounts ng Vice Presidente? Yung pong subpoena para yung subpoena para makakuha kayo ng bank records. Do you take that? Yan ho ba ang pinakamabigat sa inyo kung papayagan kayo ng Senator Judges na makapagsubpoena ng bank records actual po ng Vice Presidente? Well, that's part of our legal strategy, Manong Ted, no? Na maisalang din ang mga bank officials and employees, and we are submitted that this falls squarely under the exception to the bank secrecy law. Kasi impeachment court na to Impeachment trial na ito. However, Manong Ted, we cannot delve on that because we are already know. discussing the merits of the case, no? Please understand I na we are know. bound by the prohibition already. But Yes, let me ma'am. just confirm, kasama po yan sa kinoconsider namin. The issuance, filing a motion for the issuance of subpoena para po sa mga bank officials. Opo. Kasi nga po, yung nga, sa mga nagdaan din po nga na, yun yung actual bank record para masabi mo. Kasi may sagot na dito yung defense doon sa AMLAC na ginawa pong report yung transactions ng mga dumaan. Pero yung actual daw po laman ng bank account, yun ang pinaka-importante at baka maka-impluensya sa kaisipan ng mga marami para po sa pag-convince sa mga senator judges. Ma'am, dito ho ba ang penalty ay ganun lang? Yun ho bang dalawa lang po? No? Ang pwede mangyari is acquittal or yung pong conviction pero kasama po dito yung disqualification nga to hold public office. Hindi ba pa pwedeng kapag kunwari, meron din ho bang penalty na reprimand lang or censure or noted yan, pero hindi siya tanggal, siya ay nandidiyan pero meron lang siyang parang reprimand lang po. Pwede ba mangyari yun? Ako, Manong Ted, I just follow the rules Kasi klaro sa rules, it's either conviction or acquittal. So siguro, kung hindi masyadong kumbinsido yung senator judge about convicting, no? Baka nakukulangan sa ebidensya, nahihinaan sa ebidensya. Siguro in those scenarios, baka maging leaning nila is towards acquittal. Basta ang maliwanag sa rules, Manong Ted, it's either conviction or acquittal. But in case of conviction, there's another principal penalty, and that is perpetual disqualification from holding public office. Okay, sige po. So, ma'am, ito hong mga private prosecutors po, kaninyo marami na nagbo-volunteer. Meron bang hangganan yan? May mga pangalan na ba kayo, ma'am? Well, definitely by next week, kailangan na namin yung ma-finalize. We have all the list of those who are interested to help. But we are trying to narrow it down kasi hindi naman din pwedeng sobrang dami, no? So by next week, perhaps mai-announce na namin yung complete list ng private prosecutors to help the public prosecutors. Ano po sa inyong pagtansya, ma'am, ang haba nito? No? Although, depende po na naman yan. Although, naglabas na po ang Senate ng possible po na schedule nila. Kasi po, apat lang naman ito. And then, ang binabanggit nga po ninyo na presentasyon ng mga dokumento at mga ebidensya testigo, ay hindi naman nga marahil ganun din po kahahaba ito. If you start on July 6, ang inyo pong sine die adjournment ay hanggang July 26. Aabutin kaya ito, ma'am, talaga ng second regular session po ninyo? Tingin ko, Manong Ted, yes. Baka umabot ito ng 3 months from July 6, no? Kasi we have to understand. Kami, for example, we have an average of 25 witnesses. Every witness, after direct examination, ikro-cross yan ng defense, no? And we do not know kung ilan ang witnesses ng defense. After their direct examination, ikro-cross din sila ng public prosecutors, no? So it will really take time bago ka matapos sa isang testigo. And that is why also,
we are looking forward na mag-set ang impeachment court ng pre-trial. Mhm. Kasi dito sa pre-trial, magkakaroon tayo ng marking of exhibits, submission of list of witnesses, submission of documents, no? Mm. Plus stipulations and admissions. Pwede kasing merong mga pagkasunduan at hindi na pagtalunan pa during the trial, no? Like for example, the fact that the video of the Vice President is genuine. Pwedeng magkaroon na ng admissions doon para hindi na pagtalunan pagdating sa court, no? So, these are some of the considerations that we will be pushing to the impeachment court para kumbaga malesen yung mga kailangang pagtalunan pa during the impeachment trial and ma-shorten yung proceedings before the impeachment court. Opo, opo. Ito po ay impeachment court. Yung pong court of public opinion sa labas, may in charge pa ho doon? Kasi pag nagsimula ito, hindi na ho maitatanggi. Itong operasyon ng mga operators para po sa social media. Well, Manong Ted, number one, umaasa kami sa inyo. The mainstream na mga journalists, no, who are very much concerned about reporting the true set of facts, no? Kasi napakahirap dito sa social media. Totoo yung sinabi ng kasama ko, si Congressman Noy Defensor, that one of our challenges and perhaps the biggest challenge is the fake news, no? But apart from our trust and confidence to the mainstream media, of course, we have appointed two spokesperson for the House, for the HREP's public prosecutors. And these are Congressman Sia Jong and Congresswoman Rene Co. So umaasa kami na habang humaharap kami dun sa impeachment trial, they will be the one to explain to the public, to laymanize everything that is happening before the impeachment court para mas maunawaan tayo ng taong bayan. Because after all, Manong Ted, no? Ito'y kapangyarihan na ipinagkaloob sa sambayan ng Pilipino to impeach impeachable official. Kami po, representative lang po kami ng mga Pilipino who will be standing before the impeachment court. So, indeed, the complainants here are the Filipino people. And it is incumbent upon them to really understand what will be happening before the impeachment court. Of course, nakita na nila yung nangyari sa Justice Committee, pero iba yun eh. That's just a clarificatory hearing, no? Ito full-blown trial na to. And they need to see and hear every pieces of evidence which will be presented because at the end of the day, para sa kanila ito. At sila din ang huhusga kung tama ba o hindi ang magiging hatol ng ating mga senator judges, no? Definitely, ang maghuhusga dyan ay ang senator judges, but of course, we have this court of public opinion. At the end of the day, ang senator judges, with all due respect, huhusgahan din ng sambayan ng Pilipino. From our end, Manong Ted, ginagawa namin yung aming constitutional duty. Ilalatag natin lahat ng ebidensya, but at the end of the day, it will be the senator judges who will be rendering the decision. Yes, ma'am. And kung niyo po napakinggan si Senator Ping kanina, doon po sa parte no, ng ating pong paglalahad sa damdamin ng iba, ika nga niya, mahirap makipagtalo sa tama. Doon sa usapin po ng imahe ng Senado ngayon at pagbabanggit na ang HOR ngayon ang mas maayos ang pananaw ng tao. Ano po ang inyong reaksyon doon, ma'am? Doon sa puntong yon. Dito po ngayon sa inyong, maaari kong sabihin, ma'am, bilang nakatatanda, sa kasaysayan po ng coverage sa House and the Senate, parang ngayon, parang ito ang ilan sa mga pagkakataon na ang Kamara ang itinuturing pa na mas napapanatili ang kaayusan and dignidad. And because of what you said, Manong Ted, of course, I express my commendation and gratitude to the leadership of the House sapagkat if not for the House leaders, we will not be able to maintain yung sinasabi nating kaayusan doon sa House of Representatives. This is what I wanted to say, Manong Ted. No? Regardless of what happened in the Senate, no? Nasaksihan yun ng buong mundo. Na-shock ang lahat because for the very first time, diyan ka nakakita ng merong naghahabulan,
merong mga pumuputok na barel, merong nagiiyakan, no? But ihiwalay natin itong impeachment proceeding na ito. Let us separate what happened during that time, lahat ng commotions, with what will happen in the impeachment trial. Ako, nananalig ako that the senator judges are very much aware of their constitutional duty, and this time, they will be very much sincere in hearing the evidence in relation to this impeachment trial. Ika nga ay, let's give them the benefit of the doubt. Huwag nating ihalo yung mga nangyaring komosyon dito sa mangyayaring pagdinig before the impeachment court. This is a constitutional duty at ako'y umaasa kung gaano kasagrado namin tinitingnan itong constitutional duty na ito, ganun din nila pahahalagahan itong constitutional process na ito. Alright, Ma'am Jerville Luistro, Godspeed po at kami po'y nandito lang para muli pong mang-istorbo sa inyo para po sa ganito pong uri ng paliwanagan. Salamat po, ma'am. Thank you, Manong Ted. Thank you, DJ. At magandang umaga po sa lahat ng viewers. Maraming salamat po. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.